Si Harden raw ang totoong responsableng bumago sa bagong henerasyon ng NBA at hindi si Curry. Harden nagsalita, "Ja Morant, kakabalik lang pang All-Star agad ang performance." At Nets nag-comeback nang magpahinga si Curry. Nasayang ang nag-viral na play. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pang-formang shoes, trendy new arrival couple casual shoes, lightweight breathable shoes for men's and women's, mabibili lamang sa halagang 1,999 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Ja Morant gumawa ng 22 points at isang malaking dunk laban sa Trail Blazers sa pagbabalik mula sa hip injury. Matapos ang 8 larong pagkawala dahil sa hip injury, opisyal nang bumalik sa court si Ja Morant nitong Lunes ng gabi sa Memphis. Mabilis na bumalik sa kanyang dating anyo ang star ng Grizzlies. Nagtala si Morant ng 22 points and 11 assists habang pinangunahan ang Grizzlies sa dominanteng panalo laban sa Portland Trail Blazers sa FedEx Forum. Nagpakita si Morant ng behind the back pass at kahit na ang isang dunk attempt ang naging dahilan ng kanyang pagkakasugat noon, hindi siya nagdalawang isip na magpakawala ng isang malakas na one-handed jam. Si Morant, isang 2 beses na All-Star, ay hindi nakapaglaro sa huling 8 laro ng Grizzlies dahil sa hip injury. Nakuha niya ang injury laban sa Los Angeles Lakers matapos mag-attempt ng alley-oop, ngunit sumobra ang pagtalon at bumagsak ng awkward sa kanyang balakang. Ang natamo niyang posterior hip subluxation ay hindi nagresulta sa dislocation, kaya mas mabilis ang kanyang pagbabalik kahit na tila nakakatakot ang insidente. Ang injury na ito ay naging setback para kay Morant matapos na mamiss ang halos buong nakaraang season. 9 na laro lang ang nalaro niya dahil sa suspension at injury. Sa kabutihang palad para kay Morant at sa Grizzlies, hindi naging matagal ang kanyang pagkawala. Pinangunahan ng Grizzlies ang laro mula umpisa hanggang wakas sa kanilang panalo. Binuksan nila ang laro sa isang 15-4 run at agad na nagtayo ng 20-point lead ilang minuto pa lang sa 4th quarter. Nag-ambag si Jaren Jackson ng 21 points and 6 rebounds habang si Jay Huff ay may 12 points mula sa bench. Ang panalong ito ang kanilang ikatlong sunod na nagbigay sa kanila ng 11-7 record ngayong season. Si Shadon Sharp ang nanguna sa Portland na may 15 points at si Denny Avdija naman ay may 17 points and 8 rebounds mula sa bench. Ngunit hirap ang Trail Blazers mula sa 3-point range na may kabuang shooting na 8 of 46. Natalo na sila sa 3 sa kanilang huling 4 na laro at may record na 7-11 ngayong season. Ang susunod na laro ni Morant at ng Grizzlies ay laban sa Detroit Pistons sa Miyerkules ng gabi. Sa sumunod na balita naman, ang star ng Los Angeles Clippers na si James Harden ay tumugon sa mga kamakailang pahayag ni Paul Pierce na nagbigay pugay sa kanya bilang player na nagbago sa estilo ng laro sa NBA. Patuloy na nagpapakita ng gilas ang Clippers ngayong NBA season at si James Harden ay may mahalagang papel sa kanilang tagumpay. Ang kanyang mga laro ay umani ng papuri mula sa dating NBA champion at alamat ng Boston Celtics na si Paul Pierce. Sa isang panayam sa KG Certified, palabas ni Kevin Garnett, matapang na sinabi ni Pierce na si Harden at hindi si Stephen Curry ang responsable sa revolusyon ng modernong estilo ng laro sa NBA. Lahat ng tao nagsasabi na ang dahilan kung bakit ganito na ang laro ngayon ay si Curry. Pero sa tingin ko, malaking bahagi nito ay dahil kay James Harden, sabi ni Pierce. Lahat ng tao ngayon nagpa-practice ng step back threes, lahat sila nagiging malikhain sa kanilang diskarte para makakuha ng tres. Si James Harden yon, hindi si Steph Curry. Sumang-ayon naman ang dating NBA champion na si Trevor Ariza na naging kakampi ni Harden sa sinabi ni Pierce. Itinampok niya ang natatanging epekto ni Harden sa laro. Si James, natutunan niyang imanipula ang laro. Nagbago ang mga patakaran dahil sa paraan niya ng pag-score. Ang mga bagay na ginawa niya, nagbago ang sistema dahil dito, sabi ni Ariza. Matapos ang panalo ng Clippers laban sa Sixers kamakailan, tinanong si Harden tungkol sa pahayag ni Pierce. Sa kanyang karaniwang estilo, nagbigay si The Beard ng mapagpakumbabang sagot na may kumpiyansa. Ayoko magyabang, napaka-humble ko, pero oo, nakikita nyo naman, sabi ni Harden habang nakangiti. Lahat ng bata sinusubukan gumawa ng step backs kahit na ayoko nang pag-usapan. Basta, relax lang ako. Ayoko magyabang kasi halata naman. Naririyan ito. Ginagawa ng mga tao ang step backs. Dribble, step back. Mula sa maliliit na bata hanggang sa paborito ninyong player, kaya ganun talaga. Inamin ni Harden ang impluwensya ni Pierce sa kanyang laro at ibinunyag na hinangaan niya si Pierce habang siya'y lumalaki sa Los Angeles. Si Paul, isa pang taga LA na pinanood ko, sabi ni Harden. Ang kapatid ko pumasok sa Kansas University kasabay ni Paul, kaya madalas kong mapanood si Paul. At nasabi ko na dati, ang step back niya ay talagang magaling nung panahon na yon
kaya pinapahalagahan ko siya dahil isa siya sa mga pinanood ko. Ang debate kung si Harden o Curry ang nagbago sa modernong NBA ay masalimuot. Parehong nagkaroon ng malaking impluensya ang dalawang players sa liga. Si Curry, na nangunguna sa kasaysayan ng NBA sa mga 3-pointers, ang nagrevolusyon sa perimeter shooting, habang ang step back at isolation scoring ni Harden ay muling nagbigay kahulugan sa pagiging malikhain sa opensa. Kamakailan lamang nalampasan ni Harden si Ray Allen upang umakyat sa ikalawang pwesto sa all-time 3-pointers list ng NBA. Nakamit niya ang milestone na ito sa panalo ng Clippers laban sa Warriors kung saan naroroon si Curry. Pagkatapos ng laro, nagbigay ng komento si Curry tungkol sa tagumpay ni Harden. Espesyal talaga ito. Napakahusay ng karir niya, sabi ni Curry. Marami kaming laban sa isa't isa. Ang katotohanang pangalawa na siya sa listahan at nalampasan ang dalawang dakilang players na iginagalang naming pareho ay talagang espesyal. Sa huling balita, pagkatapos ng isang kamanghamanghang unang buwan ng season, unti-unting lumilitaw ang ilang issue ng Warriors mula noong nakaraang taon. Muli na namang nag-collapse ang Warriors mula sa 18-point lead sa ikatlong quarter. Kahit pa sila ang may pinakamataas na scoring bench sa liga, nahihirapan pa rin ang Warriors kapag hindi nasa court si Steph Curry. At kahit nasa court siya, hindi niya laging naililigtas ang team. Sa kabila ng magandang laro ni Curry, hindi niya nagawang ipanalo ang Warriors nitong Lunes ng gabi laban sa isang kulang sa player at mas mahinang Nets team sa Chase Center. Natalo ang Warriors sa ika-4 na quarter, tila nauubusan ng gasolina sa ikalawang sunod na laro. Ang Nets, na nasa ikalawang laro ng back-to-back, ay walang Ben Simmons, Dorian Finney-Smith, Nick Claxton or Noah Clowney. At sa first half ng laro, nawala rin si Cam Johnson dahil sa ankle sprain. Gayunpaman, ang Brooklyn ang unang nagkaroon ng lead. Mainit din ang simula ng Warriors mula sa labas na ipasok ang 6 sa kanilang unang 10 3-pointers, kabilang ang 3 na simula mula kay Steph Curry. Ang depensa ng bench units ng Warriors ang tunay na nagbigay buhay kumpara sa anumang grupo nila sa first quarter. Nagpakita sila ng energy sa court, mabilis na nagro-rotate at hinahabol ang shooters upang pilitin ang mga ito na umatras, habang si Looney ang naglilinis ng depensa sa lane. Ang isang tres mula kay Thomas ay nasundan ng tres ni na Green at Curry, tapos si Curry ay nagbigay ng fast break dunk kay Trayce Jackson Davis. Nag-shoot din si Curry ng 32-foot 3-pointer sa transition, sabay bumagsak at nagdiwang sa sahig. Nabawi ng Nets ang kalamangan ng umiskor si Schroeder ng 8 sunod na points sa simula ng final period. Karamihan sa comeback ng Nets ay nangyari habang nagpapahinga si Curry. Ang Warriors ay dehado na ng 5 puntos. Agad siyang gumawa ng play para sa isang Kyle Anderson dunk at sumunod na nag-attempt ng kanyang ika-6 na tres sa gabi. Ngunit si Schroeder ang may sagot sa kabila, gaya ng dati sa laban kontra Warriors. Sa huli, naipasok ng Nets ang panalo sa pamamagitan ng clutch plays ni Schroeder. Sa unang pagkakataon ngayong season, 2 sunod na laro ang natalo ng Warriors at ang mga ito ang pinakamasaklap na pagkatalo nila. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.